And once again, let's go back to 2 Corinthians chapter 2, verse number 11. Again, this is the continuation of our lesson about the doctrine of Satan. Amen. Lagi dapat makilala natin ang lubusan, sino itong kaaway natin, sino itong kaaway ng Diyos natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, ay ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat mag-away-away sapagkat hindi tayo magkakaaway. Hindi nyo kaaway yung kapitbahay ninyo. Minsan nagiging kaaway lang natin kung sino-sino sapagkat nagpapagamit tayo sa kaaway ng Diyos. Amen. 2 Corinthians 2:11. Let's read together. Verse number 11. Everybody read. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Let's pray. Bilang Diyos, salamat po Panginoon sa araw po ito. Maliging papasalamat po kami sa napakagandang mga testimonies na amin po narinig. Nakita po namin na kayo po ay buhay sa bawat buhay po namin, Panginoon. At huwag po kayo magsasama sa amin. Alam niyo po na kami po ay napakaraming mga pagkukulang sa inyo. Subalit, Panginoon, na kayo po ay nananatiling tapat po sa amin. And thank you, O God, for the greatest privilege that you use us in the ministry, O God. And please encourage everyone na kung meron ang pinakamalagang pagtukunan namin, Panginoon, habang nabubuhay po kami sa lupang ito, walang iba kundi maglingkod sa inyo, O Diyos. Bless you po kami sa inyo. Hamunin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po na kayo. Now again, itong pinasa natin kanina umaga ay pinakita ko po sa inyo, mga kapatid, that Satan is a person and he is nature. Pinakita ko po sa inyo the person and nature of Satan. Nakikinig po. Ang diablo po ay hindi po ito imagination lamang po. Nakikinig po? Hindi ho. Ang diablo po, he is a tinatawag na real being. Nakikinig po? Sapagkat nag-i-exist po ang diablo. At sa ating pong tuloy-tuloy na pag-aaral, patutol po dito sa the doctrine of Satan. And we know so that we will know him well. Anak ka ng Diyos, dapat makilala mo yung kaaway mo. Nakikinig? Sapagkat pag hindi mo kilala kung sino talaga ang kaaway mo, lahat aawayin mo. Pero pag kilala mo kung sino talaga ang kaaway mo, mga kapatid, ay alam mo kung sino ang dapat mong aawayin. Now, tinan niyo po, kanina pinakita ko po sa inyo yung pong pagiging person and nature of Satan, and then sinabi ko po sa inyo kanina na ang diablo po ay sa kanya po nagsimula. Yung pong krimen, yung pong tinatawag na fratricide, the crime of murdering your own brother or sister. Nakikinig kayo? Alam niyo, pag tinanggap mo ng Panginoon bilang Diyos ang sarili mong tagapagligtas, ibig sabihin, mga kapatid, ikaw ngayon ay pag-aari ng Diyos. At once na ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, dineklara mo, nagdeklara ka ng pagtanggap kay Kristo bilang Diyos ang sarili mong tagapagligtas. It means, nagdeklara ka, mga kapatid, na war sa kaaway ng Diyos. Walang iba kundi ang diablo. Kaya makita niyo po, pag nasa gawain ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, ay, mga kapatid, walang ibang kukontra sa iyo kundi ang diablo. Now, isa-isahin ko lamang po. Isa-isahin ko po sa inyo. Tignan niyo po dito sa dito po sa 1 Timothy. Tignan natin. Na may bago natin buksan, balikan natin sandali itong text na binasa natin. Sabi niya, lest Satan should get an advantage of us. Tama mo yan? Na pagsasamantalahan ka lagi ng diablo. Nakakalungkot pag ikaw naman ay nagpapasamantala. Kaya, paano tayo huwag pagsamantala ng diablo? Huwag tayong ignorante sa kanyang mga devices. Huwag tayong maging ignorante, mga kapatid, sa kanyang mga ginagamit na kung ano-ano mga wiles at mga devices meron siya. Kaya tignan nyo ito, sabi ng Biblia, 1 Timothy chapter 5, verse number 15, tignan nyo po.
Ano sabi ng Bible yan? For some are, kamabasahin natin, for some are already turned aside after Satan. Now let me clear the word turn aside. Ano ibig sabihin yung salitang turn aside? Deflect. Kung sa Tagalog po ay palihisin. Tinan niyo po na maigi. Bakit po maraming lumilihis na Kristiyano? Amen. Come on. Bakit maraming lumilihis? Ibig sabihin, bakit maraming nawawala? Amen. Pero kung nag-graduate ka na sa Bible College, sinubok ka sa Bible School, tapos wala kang ministry, lumilihis ka, alam niyo kung sino may kagagawa niyan? Satan. Amen. Satan. Alam niyo kung bakit nalilihis tayo? Kaya tayong ilihis ng Diablo, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Because we are lack of knowledge about His devices. Kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa edukasyon, kulang tayo sa aral, mga kapatid. Lack of knowledge tayo patungkol sa mga devices ng Diablo. Kaya makita niyo, minsan ang tagal-tagal na natin anak ng Diyos, kapatid. Dito sa ating simbahan, nalilihis pa tayo. And then anong rason natin pag lumilihis tayo? Anong sinasabi natin? Kasi si Brother Edgar kasi, alam mo, rason na lamang yan. Subalit, ang promotor talaga, mga kapatid, ang the very author, the very person, na yung author ng paglihis natin ay walang iba kundi ang Diablo. Maliwanag sa talata, di po ba? Sino naglilihis sa atin? Kaya nasabi ni Paul dito, anong sabi niya? For some are already turned aside after Satan. Liwanag yan. Ginagawang rason na lang natin yung ibang Kristiyano. Kasi si Brother Edgar kasi si ganito, kasi no. Hindi po yung kapwa mo miyembro sa simbahan na ito at kapwa mo anak ng Diyos, kapatiran mo, yung kapatid mo ang may kagagawan, mga kapatid. Bakit lumihis ka? Walang iba kundi si Satan. Come on, amen? Ito pa, dito po sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 5. Sundan niyo po itong mga talatang itong binibigay ko sa inyo. 1 Corinthians chapter 5, verse number 5. Tinan niyo po, ano sa maraming ko dyan? To deliver us, or to deliver sons and one unto Satan. Bakit? Anong ginagawa ng Diablo? For the destruction of the flesh. For the destruction of the flesh. Kaya tingnan niyo po, minsan, ang Diablo po, mga kapatid, nagpapadala ng distraction sa ating mga laman. Amen. Now, let me clear. Nalaman niyo po si Paul? Anong sabi ng Apostol Pablo? Panginoon, please, pwede bang tanggalin mo yung mga thorns in the flesh? Nalaman niyo yun? Amen. Pero anong sabi ng Panginoon? Ibig sabihin, ang Diablo, pwede siyang magpadala sa iyo ng karamdaman, iba't ibang karamdaman mula sa laman para ikaw ay hindi gamitin ng Diyos. Amen. Kaya tingnan niyo, pag hindi kayo matalino, mga kapatid, hindi kayo determinado bilang isang anak ng Diyos na maglingkod sa Panginoon, sakit lang ng ulo, kung ano mga sakit, sasabi mo, hindi mo na ako mag-attend ngayon. Hindi nyo alam, mga kapatid, yung hindi nyo pagdalo sa pananambahan, rason nyo na lamang yan, maaaring may karamdaman tayo o iba't ibang karamdaman, sakit ng tiyan o whatever yan, mga kapatid. Pero lahat ng yan ay kagagawa ng Diablo. Nalala nyo ba, mga kapatid, si Timothy, ang payo ni Paul sa kanya, Paul, sapagkat sakitin po si Timothy. Anong malaging sakit ni Timothy? Sakit ng tiyan. Alala niyo ba yung nakikinig ba kayo? Pero anong payo ni Timothy? Sabi niya, Timothy, anong payo ni Paul? Sabi niya, kay Timothy, use a little drink of wine.
Ginawa naman ito ng mga lasenggo na rason para uminom sila ng alak. Tingnan niyo po yung pagkasabi doon. Sinabi ni Paul kay Timothy, use, not drink. Maliwanag yun. Use a little wine para sa istuwang mo. Hindi niya sinabi na, sige, magpakalasing ka, sige, uminom ka. Hindi. Use. Amen. Sapagkat nung araw, mga kapatid, wala pa hong mercury drug. Wala pa hong bilihan ng medical para sa sakit ng tiyan. Tama? Sino nag-amen? Medical para sa sakit ng tiyan, sa ulo yun. So wala pa kaya ginagamit nung araw, puro natural. Nakikinig ba kayo? Kaya tinin nyo, sino po minsan ang diablo, mga kapatid, magpapadala sa iyo ng mga thorn in the flesh, magpapadala sa iyo ng distraction in the flesh, mga kapatid, ang diablo para ikaw ay hindi magpagamit sa Diyos. Ito yung bakit kung kailan soul winning, masakit ang baho. Ha? Pero pag tatawagan ka ng barangay, sasabihin sa'yo, hey sister, hey brother, pumunta ka dito, tanggapin mo, ayuda mo, walang arthritis. Amen. Come on, mga kapatid. Diba? Kahit sa probinsya, tawagan ka sa probinsya, hey, kunin mo itong 300,000 mo dito. Gagawa ka ng paraan, pupunta ka dun sa athletic bound at sa PMPR, gawan niyo ko ng travel pass. Wow. Bakit kaya pag Tuesday ng umaga, Thursday ng umaga, Sabado ng umaga, Linggo, lalo na, marami tayong sakit. Mga kapatid, yan po ay palagan. Maging matalino tayo kaysa kaaway ng diablo. Kaaway mula sa diablo, mga kapatid. Dapat mas matalino ka ng Diyos. Hindi ka ba nagtataka bakit kung kailang linggo, kailan may gawain, may sakit ka? Hindi naman ako naniniwala yan, mga kapatid. Tingnan niyo si Paul nung nalaman niya na thorn in the flesh, hindi tinanggal ng Diyos yung mga tinig niya, yung mga problema niya sa kanyang laman, sa kanyang katawan. Sa halip, ang sabi ng Diyos sa kanya, hey Paul, I will not pull out those thorn in the flesh that is in you, but I will give you grace because grace is sufficient for me. Dapat mas matalino tayo. Dapat pagka Tuesday, alam natin na ang maagang service. Bakit hindi natin agaran gumising? Turuan natin itong laman natin. Turuan natin yung katawanan natin. Sasabihin natin, hey, bumangon ka. May service ngayon. Linggo ngayon. Tuesday ngayon. Thursday ngayon. Sabado ngayon. Bumangon ka. Ikaw pagod na naman at magpakalakas ka. Bakit hindi tayo humingi ng kalakasan sa Panginoon? Good point. Lukuhin kayo lang ng diablo, payag naman kayo. Well, Alam niyo na kung sino ang nagpapadala ng mga sakit-sakitan ninyo. Ito ba? Ito matindi. 1 Corinthians 7:5. Sabi ng Bible, defraud ye not one to another. Anong sabi niya? What the word defraud means? Huwag maging madaya. Huwag mandaya. Nakikinig. Hindi nyo yan narinig. amen. Huwag tayong mandaya. Yeah. At lalong huwag tayong padaya sa bawat isa. Huwag tayong padaya sa diablo. At huwag niyong dayain ang inyong sarili. Amen. Minsan, wala naman tayong sakit. Minsan, wala naman lockdown dun sa lugar ninyo. Come on, amen? Amen. Wala naman nagsasabi na,
kalimangan sa pagsasamba ko sa Panginoon ko. Kung ikaw ay hindi ka sumasamba sa Diyos mo, walang pakialam yan. Pero huwag mo akong pakialaman. Ha? Tingnan niyo po, ano sabi niya? Defraud ye not one to another, except it be with consent. Maliban, sabi niya, kung may kapahintulutan. For a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer. That's it. Salit naman tayo ka mga kapatid, eh mas maganda manalangin ka na lamang. And come together. Tignan niyo po, anong ginagawa ng diablo sa atin? Satan tempt you not for your incontinency. Ano ibig sabihin yung salitang incontinency? It means lack of self-control. Tignan niyo po mga kapatid, tignan niyo ito. Makinig kayo. Lagi tayong madaling matempt. Napakadali pong matukso ang bawat isa sa atin. Tama po? Amen. At pag tayo po'y natukso na, wala na po tayong self-control. Hindi ko lang tinutukoy ng tukso ay sa babae, sa lalaki, o sa lalaki, sa babae. Hindi ho. Alam niyo ba mga kapatid, pag alam ng diablo, bagaman hindi po lahat ng bagay alam ni Satanas, pero minsan nalalaman ng diablo yung ating mga weaknesses, yung ating mga kahinaan. Alam niya, pag nakita ng diablo na tamad kang gumising ng umaga na ako, mamayang hapon na lang ako mag-attend sa church. Come on! Amen! Ha? Mayroon sinasabi ng iba sa inyo, mamayang hapon na lang ako, pastor, kasi pagod ako kagabi. Kapatid, kung pagod ka kagabi, bakit hindi mo sabihin sa Panginoon, pagod ako kagabi? Alam mo yung trabaho ko, pero gusto kong umattend sa church at makapakinig ng iyong salita, Panginoon, give me a special strength from thee, O God. Right. Hey, good. Alam niyo ba, pag tayo po mga kapatid, tinukso ng diablo, wala na. Out of control na tayo. Ngayon, nagkakaintindihan tayo ngayon mga kapatid. Now, ito pa. In 1 Thessalonians 2:18, maganda ito. 1 Thessalonians 2:18. Tignan niyo po. Ano sabi ng Bible dyan? Basahin natin. Wherefore, we would have come unto you, even I Paul. Sabi ni Paul sa kanila, gustong-gusto ko sana pumunta na sa inyo. Ako mismo. Once and again. But, look at that. Ano sabi niya? But, Satan hindered us. Tignan niyo po mga kapatid. Pag hindi kayo nakapag-attend sa bawat services natin, may kanya-kanyang hadlang na asun ninyo. Parang hindi naintindihan na bibigyan din. Ulitin ko. Pag hindi kayo umattend sa bawat pananambahan natin, ang talino ninyo na gumawa ng kanya-kanyang asun. Pero nais kong malaman ninyo kung sino ang naghihinter sa atin. Sino po ang umahadlang? Satan. That's right. Hindi nyo ba alam mga kapatid, na ayaw ni Satanas ang isang anak ng Diyos na ikaw ay pupunta ng bahay sambahan ng Diyos at ikaw ay makikinig at tatanggapin mo yung salita ng Diyos at i-apply mo yung salita ng Diyos, magpapasakot pa sa salita ng Diyos, maglilingkod ka sa Panginoon at yan ang ayaw ng diablo sa bawat anak ng Diyos. Kaya ang diablo mga kapatid, by all means, ang diablo gagawa siya ng mga hindrances upang ang bawat anak ng Diyos ay haglaman para kung hindi lumago at mabuha at maglingkod na magawa sa Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, na mahihiya kayo dapat maglingkod. Lalo na, tinan nyo po, kayo mga wala dito kanina umaga, may kanya-kanyang naso kayo. Kayo mga hindi umaattend ng Tuesday na umaga, Thursday na umaga, Saturday na umaga,
Si Satanas, may power ito. Ha? Siya ang hindi mo, pati si Paul, biktima siya. Hindi mo ba maliwanag sa nabasa natin? Sabi ni Paul, ano sabi niya, wherefore, we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. Di ba ganun din kayo? Pastor, alam mo, dapat Tuesday nandun ako eh. Ha? Pastor, alam mo ba, nung Huwebes, dapat nandun ako sa simbahan. Kaya lang, but, Real? Mon. nung Sabado, Pastor, dapat nandun ako. Kanina umaga, Pastor, dapat nandyan ako. But, Satan hinders you. Yeah. Amen. Alam niyo na? Sige, patuloy kayo na. Pumapayag kayo palagi na hadlangan kayo ng diablo. Alam niyo na, kapatid, pag alam niyo na diablo na ang humahadlang sa'yo, lumaban ka. Yeah. Good. Hey! Baptist people, learn to fight the devil! Hey! Learn to fight the devil! Hey! Huwag tayong papayag na sunod-sunuran tayo sa diablo! Amen. Kung ang tagal mo na, tanda mo na, ang tagal mo na sa simbang ito, ilihis ka lang ng diablo, papayag ka, hadlangan ka lang ng diablo, pumapayag ka, intent ka lang ng diablo, pumapayag ka, hindi lamang yan mga kapatid, i-accuse ka pa ng diablo. Amen. Na, tingnan natin, dito po sa, yung text na binasa natin, let's go back. Dito po sa, yung text natin, 2 Corinthians 2:11. 2 Corinthians 2:11. Sabi ng Bible dyan sa binasa natin, sabi niya, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Satan? Satan means accuser. Amen. Nakikinig kayo mga kapatid? Kaya pag nagkamali ang Kristiyano, sasabihin, Pastor, hindi mo na ako aanatin sa simbahan. Real? On. Eh kasi nahihiya ako, Pastor. Doon lang ako sa bahay namin, kasama ko baby ko, Pastor. Well, Mukmuk. Ha? Magmumukmuk. Come on, huwag kayo matulog. wake up. Gising na. Pastor, nahihiya. Bakit naman nahihiya ka? Eh, Pastor, nakakaya talaga yung ginawa ko. Alam mo kung sino may gawin niya? Satan. Alam niya na nagkamali ka and then he accused you. Yeah. Ano sasabihin niya? Wala na, nakakaya ka na sa simbahan niyo. Real? Alam mo ba yung kasalanan mo? Alam ng lahat. Si pastor, si Mrs. Pastor, si ganito, si Madre, si Japonesa, si Japono. Alam lahat ng kasalanan mo, alam na lahat yan. So, ano sasabihin sa iyo? Wala ka na. Wala ka na may harap na mukha sa simbahan ninyo. Kaya kung sa iyo, magmukmuk ka na lang niya. Anong gagawin? Kanino galing niya? Satan. Anong ginagawa ni Satan? He accused you. Yeah. Amen. Amen. He accused you. Pero alam mo, sabi ng Panginoon, for a judgment, ano verse yun? Proverbs, punta natin, maganda to eh. Proverbs 24, 17, 24, tinan niyo po. Satan, pag ang diablo, pag nagkamali ang anak ng Diyos, mga kapatid, i-accuse niya yung mga anak ng Diyos. Sasabihin ng diablo, wala ka ng pag-asa. Alam na yung ginawa mong kasalanan sa simbahan, yung dahilan. Wala ka ng mukhang iharap. Pero alam niyo ba, sabi ng Diyos, for a judgment, fallen 7 times. Amen. Pero sabi ng Panginoon, and rise
Sapagkat ang hindi na marunong magpatawad, yan huy, kagagawa ng diablo. Kaya nga mga kapatid, alam nyo, kung kayo lamang, aware lamang kayo sa mga ginagawa ninyo, naintindi talaga, pumapayag kayo na sunod-sunuran kayo sa diablo. Nakaramdam ka lang ng konti, naku, linggo, 6:30. Manggagaling ako ng city. Magtatravel ako. Anong dapat ako lumis? Pakiramdam mo sa sarili. Minsan pinapaano mo, yun, sakit na. Gusto, sorry, bakit? Na makapunta. Bakit? Masakit na legs ko. Next week na lang. Well, Well. Oh, come on. Dapat kasi, Sabado wala ako ng gabi. I-kondisyon ko na sarili ko. yeah, amen. It's good. Ha? Lagay mo. Sige, magtabi ka, ka. Mag-usap ka. Usap ka. Kondisyon mo. Well, it's good. Hindi, tutusugin mo sarili mo. Pastor RJ, okay, alam mo, okay mo talaga eh. Hindi mo na pumunta sa iba. Well. Pumapayag ka na hinahadlangan ka ng diablo. Well, Hindi mo amen. naman ito, maging si Apostol Pablo, biktima. Ang sabi ko, gusto ko sana pumunta sa inyo, balik-balik, once and again. Di ba sa Tagalog yun, balik-balik? Ha? Pero sabi niya, but Satan hindered us. Sinabi rin ng Apostol Pablo yan sa mga nagagalasya, sabi niya, who had bewitched you to obey the truth? Yeah. Sino ang kumulang sa iyo upang hindi sundin ang katotohanan? Si Satan. Papayag ka ba na lagi kang kinukulang? Well. Tuwing may service na kukulang ka, ayun, hindi mo alam kung paano bihis. Ha? Tapos sasabihin, bakit kasi ang aga-aga ng service? Well, Wait, naunawaan ko pa, katulad yung trabaho ni Sister Rita, yung bagong kapatiran natin. Magdamag yan ang trabaho niya. Abi, ibang klase yun. Pero ikaw, magdamag kang natulog. well, Ay, wala sa tingin na buhay ito. Ha? Alam mo, pag natutulog ako ng alam, kanina binibilang-bilang yung tulog ko. Minsan, pag bago ako matulog, binibilang ko. 10, 11, 12, 1, 2. Kasi pag alas 2, gising na ako. Minsan, nagigising ako sa panalangin nila, may nanalangin dito. Sabi ko, sino bumulog yun? Alam mo, makatulog ka lang dito lang 5 hours. Parang ang haba na. yeah. Tama? Yeah. Ha? Yung iba naman sa inyo, kulang yung 10 hours. Well. Kaya pati sa auditorium, tulog kayo. Right. Amen. Pero mga kapatid, nakita niyo ba yung mga ipinakita ko sa inyo? Yeah. Sino nagbibigay ng hindrance sa atin? Satan. Amen. Sino nagpapalihis sa atin? Satan. Sino nagtutukso sa atin? Satan. Sino nag-accuse sa atin? Satan. No? Yeah. Sino nagbibigay ng mga tumors in the flesh natin para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon? Satan. Satan is a real being. Hindi po siya imahinasyon natin, hindi po. Totoo po siya. Nakikinig po ba kayo? Amen.
Sino yung may power na magsinungaling, mga kapatid? Satan. Sinabi ko sa inyo kanina, anong version? 2 Thessalonians 2:9. Di ba? Balikan natin bago tayo magtapos. 2 Thessalonians 2:9. Ang sabi ng Bible dyan, tinan niyo po, 2:9. Nasabi niya, even him whose coming is after the working of Satan with all power. Good night. Nakikinig ba kayo? Ha? Amen. Sabi niya, even him. Dito po sa verse number 8, sabi niya, and then shall that wicked. Nakita niyo po, capital letter, yung W. Ibig sabihin, tumutukoy po yan sa persona, tumutukoy po yan sa diablo. Sabi niya, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him, sino yun? Satan, whose coming is after the working of Satan. Kaya mga kapatid, habang tayo magtatrabaho sa Panginoon, ang diablo din, magtatrabaho din siya. Pero mind you, hindi naman po basta magtatrabaho ang diablo para sa mga anak ng Diyos o laban sa mga anak ng Diyos, pero ang sabi ng Biblia, magtatrabaho ang diablo laban sa mga anak ng Diyos with all power. With all power. And signs and lying wonders. Kaya makita niyo mga kapatid, powerful pag hinihinat lang ka ng Diyos, may power. Amen. Pag nilihis ka ng diablo, may power. Pero mga kapatid, huwag niyo kakalimutan na mas powerful ang Diyos natin. Yeah. Amen. Right. Ha? Kaya huwag kayo matakot katulad dito. Masyadong ginamit ng diablo ito, ang COVID na ito. Yeah. Tama. Tinakot kayo ng tinakot. Ano sasabihin nila? Huwag lalabas sa bahay. Paglabas sa bahay, may COVID. Good. Utot. Takutin mo, lolo mo, pero ako di mo kaya takutin. Yeah, amen. COVID na yan. Alam mo ba na kahit nakahiga ka, pwede kang mamatay? Yeah. O tinan mo yung na-disgrasya ng mga officer. Sumakay sa chopper na disgrasya. Hindi naman na-COVID yun. Tingnan mo si Gemma, sabi ni Gemma, 3 ang kaso. Pero wala lang. Lalo pang tumawa. Si Brad Buddy nagkasakit. Tinitignan ko kagabi ito sa village, ako'y lalong tumawa. Kapatid. Makinig. Huwag tayong ignorante sa mga devices ni Satanas. Amen. That's right. Let's be wise. Amen. Alam niyo na yan. Hindi niyo ba nakikita, nauobserbahan na kung kailan may services, doon kayo maraming mga paglihis na pag-iisip. Doon kayo napakarami mga naiisip na mga hadlang. Alam mo, kasi ganito, ganyan. Alam mo may service, paghandaan mo. At sasabihin mo, kahit anong gawin, na hindrance ng diablo, pupunta mo sa church. Amen. Tapos na ako'y utu-utuin ni Satanas. Makinig kayo mga kapatid. Ngayong hapon, tapusin niyo na maging utu-uto ni Satanas. Amen. Tapusin niyo na yung kaso na yan. Nakikinig tayo? Yes. Sinong humahadlang? Sinong naglilihis sa atin? Sinong nag-a-accuse sa atin? Sinong nagpapadala sa atin ng iba't ibang karamdaman? Satan. Pero ngayon, mga kapatid, meron tayong Diyos na hindi kayang i-overpower ng diablo. Kaya makita niyo sa Apostol Pablo, dami yung mga thorns in the flesh, dami rin yung nararamdaman, pero sabi niya, ang sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Amen. So, nung sinabi ni Paul, tumayo siya, patuloy na naglingkod sa Panginoon.
Tumayo po tayo. Let's come to God this morning and talk to God.